Pagkatapos ng digmaan laban sa Iran, itinutuon na ng Estados Unidos ng Amerika ang lahat ng kanilang pansin sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine at panahon na para kay Vladimir Putin natigilan na ang mga laro at sa wakas ay lumagda sa isang kasunduang pangkapayapaan. Ginawa ngayong araw ni Donald Trump ang pahayag na ito matapos ang pagpupulong niya kay Vladimir Zelensky sa G7 Summit. Bukod pa rito, unang kinilala ni Trump ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay nasa mas mahina ng posisyon na yon kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Dagdag niya, imihanda niyang ibalik ang lahat ng parusang may kaugnayan sa langis laban sa Russia na inalis nung sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Ipinakita ni Zelensky kay Trump ang larawan ng winasap na Kyiv-Pechers-Klavra matapos ang pag-atake ng Russian drone at inilarawan ng sitwasyon sa frontlines. Binanggit niyang may hirapan ng Russia ngayong taglamig kung hindi pumayag si Vladimir Putin sa negosasyon. Taglamig kung hindi pumayag si Vladimir Putin na itigil ang digmaan at makipagnegosasyon bago ito. Iminungkahi ni Zelensky kay Trump ang isang format ng pagpupulong kay Putin na mahihirapan tanggihan ng diktador ng Kremlin lalo na kung si Donald Trump mismo ang magpupumilit dito. Hindi pupunta sa Moscow sina Zelensky at Trump. Ngayon, nagbigay pahiwatig ang mga opisyal ng Europa na ngayong tag-init susubukan nilang palabasin ang diktador ng Russia mula sa bunker para sa tunay na negosasyon. Sa madaling salita, magbigay tayo ng unang buod ng naging pagkikita ni na Donald Trump at Zelensky sa sidelines ng G7 Summit sa Pransya. Ako si Alexi Pechi, taro't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Makikita pa rin sina Zelensky at Trump, mga presidente ng Ukraine at Estados Unidos. Gaganapin ang pagkikita sa gilid ng G7 Summit sa Pransya sa kabila ng ilang kaluraning media na nagsabing hindi ito mangyayari. Malaki na ang ipinapahiwatig ng resulta ng pagkikitang ito. Sisimulan ko ang episode na ito sa isang maikling video na nagpapaliwanag ng maraming bagay na madalas ding hindi napapansin. Ipinapakita nito ang laki ng pagkakaiba ng pakikitungo ng mga Amerikanong opisyal kay Zelensky sa likod ng eksena at sa publiko. Sa video, habang pumapasok si Trump sa G7 Summit, kita ng malinaw sa likod niya na nagkamayan at mahigpit na nagyakapan sina Zelensky at kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio. Ngayon, dumiretso na tayo sa punto. Mahigpit na nagyakap si Marco Rubio sa G7 Summit bilang kalihim ng Estado ng Amerika. Sa video, habang kumapasok si Trump sa summit ng G7, makikitang nagkamayan at mahigpit na nagyakapan sina Zelensky at ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio. Pumasok sa G7 Summit na Jakapan, lumitaw sa G7 si kalihim ng Estado Rubio at Trump. Nagkamayan sina kalihim ng Estado Rubio at Trump at sa panahon ng kanilang pagkikita, tinalakay nilang issue ng pagpapalakas ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Particular personal nilang tinalakay ang ideya ng pagbibigay sa Ukraine ng lisensang Amerikano para makagawa ng mga American Air Defense System tulad ng Patriot at mga missile para dito. Hiwalay na tinalakay sa summit ang paghahanda ng Ukraine para sa susunod na heating season. At dito sinabi ni Zelensky na kailangang agad na ilabas ang matandang kalbong si Vladimir Putin mula sa kanyang bunker at dalhin siya sa negosasyon at dapat gawin ito bago magtaglamig. Sabi niya, mahalaga ito sa Ukraine at Russia. Ikinuwento ni Zelensky na napag-usapan nila ni Trump ang posibilidad ng pagpupulong kasama ang diktador ng Russia sa Amerika sa isang partikular na format. Personal na inisyatiba raw ito ni Donald Trump. Kung matatakot ulit si Putin at magtatago sa bunker, dapat kumilos ang Amerika. Malinaw na siya. Ibig sabihin ang kalbong pagkakamali na si Vladimir Putin ay ayaw lang talagang tapusin ang digmaang ito. Pinaalalahanan din ni Zelensky na inalok niya si Vladimir Putin na magkita kahit saan at kailan maliban sa maruming Moscow na yon na wala namang gustong puntahan. Napag-usapan pa nga ang format ng pagpupulong kay Putin sa summit ng G7 kasama ang lahat ng demokratikong bansa. Pero natakot na naman si Putin. Sabi ng tagapagsalita niyan si Dmitry Peskov, walang alok kay Putin at inulit na si Zelensky ay dapat pumunta sa Moscow.
Dahil ang matandang kalbong si Vladimir Putin ay talagang mahina na at nanghihina ang kanyang mga tuhod kapag naririnig niyang kailangan niyang lumabas ng bunker at pumunta kung saan man sa labas. Matapos ang mga pag-uusap kay Zelensky sa Pransya, inamin ni Trump na mas mahina si Putin at hinikayat niya itong makipagkasundo. Sinabi ni Trump na pagkatapos ng digmaan sa Iran, inilipat ng Estados Unidos ang focus nito sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sabi ni Trump, noong Hunyo 14 ay nagkaroon siya ng napakagagandang mga pag-uusap sa telepono kay Ukraine President Vladimir Zelensky at Russian Dictator Vladimir Putin. Sinabi niya, at ito ay isang sipi. Sa tingin ko, may magagawa tayo para sa kapayapaan. Kaya natin ito. Mukhang bukas din sila dito. Ngayong tapos na ang digmaan sa Iran, magpo-focus tayo rito at susubukang tapusin ito. Sinabi ni Trump na dapat tigilan na ni Putin ang paglalaro ng mga laro. Narito ang isang sipi. Pakinggan ninyo, dapat makipagkasundo ang Russia. Napakaraming tao ang nawala sa Russia, pati na rin sa Ukraine. Noong nakaraang buwan, nawalan sila ng 35,000 sundalo dun, puro kabaliwan at tuloy-tuloy ang kanilang pakikipaglaban at pagkalugi ng sundalo. Malaking hindi pagkakasundo kay Zelensky at Putin. At pagkatapos ng pagpupulong ni Trump at Zelensky, sinabi ng mamamahayag ng Deutsche Welle na si Michaela Kefner na kasalukuyang nasa summit na kinilala ng Pangulo ng Estados Unidos na mas mahina na ngayon ang posisyon ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi. Pinakinggan ni Trump sina Zelensky at ang mga lidi ng Europa at kinilala na sa pagtalakay ng sitwasyon sa Ukraine sa Gipito Summit si Putin ay nasa mas mahina ngayong posisyon kaysa dati. Ayon kay Trump, planong ibalik ng Estados Unidos ang oil sanctions sa Russia sa lalong madaling panahon. Dahil sa pagbuti ng supply ng langis, matapos ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito, hindi na kailangan ng sobrang langis mula Russia sa world market. Noong Marso, pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang ilang parusa laban sa Russia. Pinayagan ang pag-export na nakargang langis at mga produktong petrolyo mula Russia. Ipinagtanggol ng Washington ang hakbang na ito, sinabing dahil sa digmaan laban sa Iran, na-block ang Strait of Hormuz kaya lalong nahirapan ng supply ng langis mula gitnang silangan. Sabi ni Trump, nagbago na ang sitwasyon kaya hindi na kailangan ang maraming langis ng Russia sa pandaigdigang merkado. Pwede na itong harangin. Ngayon, si Zelensky ay nakipagkita sa ilang lider ng Europa, pati na sa Canada at Estados Unidos, sa gilid ng Gepito Summit. Malinaw na tinatalakay ang negosasyon sa mga Ruso at Europa. Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Alemanya, Johann Vadiful, na maaring magsimula ang usapang pangkapayapaan para sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine na yung taginit dahil tila napunta na sa dead end ang digmaan. Ngunit huwag ding kalimutan na noong ika-14 ng Hunyo, nangako si Trump kay Vladimir Putin na pipilitin niya si Zelensky at Europa at muli niyang ipinadala sa Moscow sina Vitkova at Kushner. At ngayon sa Moscow mayong araw, inihayag na ni Ushakov, ang tagapayo ni Putin, na umaasa siyang darating sa Moscow ang mga sugo ni Trump sa Biyernes matapos ang pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran sa Geneva. Pagkatapos ma-brainwash ng mga Ruso, madalas biglang binabago ni Trump ang pananalita niya. Kaya umaasa na lang tayo na mapaniwala ng Europa si Donald Trump. Tatapusin ko na dito. Ibahagi ang inyong opinyon at konklusyon sa mga komento sa episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Ang mga subtitle ay inihanda ni Simon.